Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, maraming salamat po sa panonood nyo sa video na ito. Ang topic ko po sa video na ito ay yung si Iblis o yung Satanas. Sinabi mo kasing Iblis, rebellious. Hindi niya yung tunay na pangalan. Sinabi, Iblis, you rebellious. Yun po ang Iblis. So, tinalakay natin dati na pag-create ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan, pinaprostrate o pinatira pa ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng nakatira doon sa paraiso at nag-prostrate sila except Iblis. Kaya in-outcast ng Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis o yung Satanas. Kaya ito nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa nangyari. At ganito ikunento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ang nangyari. Sabi ng Allah, Bima agwaytani, na sinabi ng Iblis sa kanyang Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, because you misled me. Sabi niya pa, لِزَيِّنَنَّ لَهُمْ, I shall indeed adorn the path of error for them. Meaning, for the progeny of Adam. Gagawin niya ng palamuti yung path na papunta sa kasamaan. Sinabi niya ba? Fil ard, on the earth, dito sa mundo. وَلْأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, and I shall mislead them all. At ililigaw ko sila. Lahat. Sabi pa niya, إِلَّا إِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Sabi niya, except your chosen guided servants among them. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Hada siratun alayya mustaqim. This is the way which will lead straight to me. Means all of you will return to me. And I will reward or punish you according to your deeds. If they are good, then I will reward you. And if they are bad, then I will punish you. Sabi ka ng Allah, Inna rabbaka labil mirsad. Verily, your Lord is ever watchful. Sabi niya ba? وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. And it is up to Allah to show the right way. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Certainly, you shall have no authority over my servants. Meaning, you will have no way to reach those for whom I have declared guidance. Sabi pa ng Allah, Illa man ittaba'aka minal gawin, except those of the astray who follow you. So mga kapatid, mga kababayan, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng authority, ng permission, ang Iblis, ang Satanas.
para iligaw niya yung mga hindi ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong pagligaw na ito, wala itong ibang purpose kundi to revenge. Para mag-revenge ang Satanas, para may kasama siya dun sa impyerno. Para kung nandun siya, wala na siyang, ang chance nila mabuhay hanggat siya, hanggat buo ang mundo, buhay ang iblis. Kaya gagawa siya ng gagawa ng paraan para matempt yung lahat ng tao. Gagawa ng paraan si iblis at yung mga kasamahan niya. Para iligaw lahat ng mga tao. Sabi ko ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mabibiktima nito ni iblis na maililigaw niya. Sabi ng Allah, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْئِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. And surely, hell is the place promised for them all. Doon sa mga maliligaw na iblis. At hindi makakaya ng iblis na iligaw yung mga tao na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid at mga kababayan, ano ang pinakamadaling na pagliligaw ni iblis? Ito po ang pagliligaw sa ibada, sa pagsamba. Na sinasabi ng iblis, pag may namamatay, didiktahan niya, bubulungan niya ang puso ng namatay. Paggawa ka ng monumento. Paggawa ka dyan ng rebulto para maalala mo siya. Dyan sa plaza. Subalit nang ito'y namatay na at ilang century nang lumipas, nakakalimutan na nga, para saan ba itong nakatayo ditong statwa? Kala nila, sasabi na yung iblis babalik. Yan ang Diyos na sinasamba ng mga nauna. Kaya sambahin niyo. Tapos sasabihin na naman ng Satanas, ano kaya kung gawan niyo yan ng mas maliit niyan para ilagay niyo sa mga bahay niyo? So, pag ginawa niya ito ng maliliit, nadidistribute yung taghot. Ano yung taghot? Yung mga Diyos-Diyosan, nadidistribute siya, mga kapatid, mga kababayan. At yung maling paniniwala, yung idolatry, o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, na pinaka-rampant o pinaka-akala natin hindi tayo nagkakasala, itong shirk, al-akbar, great shirk, idolatry. Akala na ng iba hindi sila nagkakasala, pero yung pagsamba sa mga idols is a great sin. Inna shirka la dhulmun adhim. Katotohanan, ang mag-shirk ka o magsamba ka ng ascribing partners to Allah is a great sin. At yung samba sa mga estatwa, sa mga rebulto, ay napakalaking kasalanan, mga kababayan. Kaya ang mga Muslim, ang Islam, ay dumating para i-correct lahat. This is a guidance from Allah subhanahu wa ta'ala sa tao para hindi na tayo maligaw. Sino man ang maniwala sa Islam, sambahin lang natin ang nag-iisang tagapaglikha. Siya hindi maliligaw. Yun lang po at maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.